Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Tulad po ng marami sa inyo, nanood po ako ng preliminary hearing na ginaganap po sa Kongreso, sa House of Representatives, sa ilalim ng Committee on Justice, na ang chairperson nito ay walang iba kundi isang Batangueña na aking pong hinahangaan, si Congresswoman Jervil Beatrix Luistro. Very able lawyer and legislator. Sapagkat na bantay niya mabuti ang mga parameters, yung mga hangganan ng hearing na ito, at matagumpay na nailahad ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Katulong ang isang mataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council na si Atty. Ronel Pinaventura. Ganun pa man, tayo po ay hindi pa rin mapigilan na magimbal tayo sa bilyones na pinapakitang pag-aari ng mag-asawang Sara Duterte Carpio. Bakit po? Sapagkat hayagan na nakapakita natin, walang pagduda-duda, walang politika doon po sa na-reveal sa atin, na bisto natin na merong 6.1 billion pesos si Sara Duterte, 6.1 billion 771 million 836,019 centavos. Abay, ito po'y nakakagimbal sa mga Pilipinong marunong kumilala ng batas, magrespeto sa batas, at tumingin sa dangal ng kanyang pagkatao. Abay, magigimbal ka po rito sa revelasyon na ito. Pero, at the same time, nadismaya pa rin po ako sapagkat habang pinapanood ko yung telebisyon, abay, meron pa rin mga Pilipinong pareho ni Paulo Marcoleta ba yan? Marcoleta? Anak yata yan yung pasaway na pro-China senador ng pangalan Rodante Marcoleta. Abay, ginagawa niya yan, yung tatay niya, pagka-impertinente, pagka-out of order, wala sa hulog. Ang kanyang kaalaman ay kakulangan, malaking kakulangan, mga kaibigan. Pinapangalandakan niya yung kanyang kabubuhan doon po sa hearing. Mabuti na lang, paminsan-minsan meron po mga abante na binabasa, Congressman Abante na binabasa siya. Ano po pinag-uusapan dito? Tungkol po sa mga issues o articles of impeachment labang kay Sara Duterte. Pag hindi pa po ito naintindihan, hindi po ito politika-politika lamang. Ito po ay issue ng pananagutan ng bawat opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Ay pananagutan, may pananagutan na dapat niyang pagsilbihan hindi lamang ang ating bansa, kundi ang ating pong saligang batas at ang dangal na at kultura ng lahing Pilipino.
Masyado pong binaboy ito ng mga Duterte. At tayo mga Pilipino, may tungkulin po tayo mag-ambag-ambag ng konting lakas natin, konting talino natin, konting katinuan natin para manumbalik ang dangal na yan na masyado pong nababoy, masyadong hinubad, masyadong binusabos ng mga Duterte. Yung pagkabusabos na yan, kasalanan po ng kultura natin yan. Ang Pilipino na mapagpasensya, ang Pilipino na mangmang, ang Pilipino na manhid, ang Pilipino na walang dangal. Yan ang Pilipino na sa bagong kultura maka-Duterte. Sapagkat doon po sa ibang balita sa ating pong social media, abay pinakita nila, meron nagrarally sa Supreme Court para kay Sara Duterte. Pero alam mo na ito yung organisado, alam mo na ito ay hakot, alam mo na ito ay masyadong maganda o malaki ang budget. Sapagkat doon pa lang sa tarpaulin nila, mahal na yung ganong kalaking tarpaulin, mga kaibigan. Libo na po yan. Pag ikaw ay aktivista, hindi ka gagastos ng libo. Sapagkat pag aktivista ka, ibig sabihin, hindi ka kurakot, mamahalin mo ang iyong pera. Nung kami po ay aktivista pa sa karsada, mag-aambag-ambag kami para bumili ng sako na puti. Mag-aambag kami para bumili ng mumurahing pintura. Didiretso namin yung sako. Tatahiin ng mga kababaihan yung magkabilang dulo para humaba, lumaki. At saka pipinturahan po namin ng aming pong protesta na US, tigilan mo na kami. Mga ganyan. Eto mga kaibigan ay maganda yung kanilang tarpaulin, mahal, libo yan, siguro mga 1,300 pesos. Ilang ang daming tarpaulin yan, mga kaibigan. Ano po ibig sabihin? Sapagkat politika yung pong makinarya ng Duterte ang kumikilos dito. Yan po ang sinasabi kong mangmang na mga Pilipino, yan sinasabi kong walang dangal na mga Pilipino, mga kurakot na mga Pilipino, walang karapatan na sila ay humiling o mag-demand o humingi ng tapat na panunungkulan ng mga opisyales pag ang mga kurap ay kanilang sinusuportahan dahil din sa corruption ng kanilang mga pansariling kapakanan. Konting pera lamang siguro binibigay sa kanila, wala pa 1,000. Bagamat ang chismis, ang budget ay 2,000 bawat isang atin. Kung 500 yan, abay mga marami-rami na rin po yan. Hindi naman ibibigay lahat yan sa kanila. Siyempre, bubulsan ng kanilang mga leader. Out of 2,000, mga 1,000 sa leader po yan. Yung 1,000, meron pang sub-leader, meron pang ibang dadaanan yan. Baka ang darating na lamang dun sa magsisigaw ng Duterte, 200 na lamang. 200 piso para sa dangal ng Pilipino. Abay, dyan po tayo na papag-iwanan ng katinuan. Ngayon, dito po sa impeachment na ito, maraming nagtatanong sa akin, ano ba aking pananaw, matutuloy daw po ba yan? Ang impeachment po natin ay 3 proseso. Ang una yung file na po yan. Ang pangalawa ay yung pong preliminary hearing, kumbaga po sa hukuman yan, yan ay piskalya, yan po ang Kongreso. Ang pangatlo ay ang Senado, sapagkat sa ating saligang batas, ang mga senador ay magsisilbi pong mga huwes hinggil po dito sa impeachment na ito.
Ano ang maaaring kaparusahan ng impeachment? Wala po masyado, kundi hindi ka na magiging immune sa mga demanda pag ikaw ay hindi na Vice President, pag ikaw ay na-impeach at ikaw ay nahusgahan, matatanggal ka sa pagka-Vice President. Ang mabigat dito, hindi ka na pwedeng tumakbong muli sa any elective or appointed position. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asang maging presidential candidate, Sara, pag ikaw ay na-impeach. Kaya ngayon, tinatanong po ako ng mga nagko-comment, ano daw ba ang tingin ko? Ang tingin ko po ay hindi masyado maganda, sapagkat pinapakiramdaman ko muli ang Supreme Court. Ang Supreme Court po natin, nakalungkot man sabihin, ay hindi dapat pagkatiwalaan ng batas, hindi dapat yan bigyan ng ganyang kataas na respeto sapagkat hindi po sila karespeto, wala po silang honorableng gawain. Pinakita po nila ito doon po sa first impeachment. Hindi po tayo naniniwala na yan ay unbank. Yung unbank, ibig po sabihin niyan ay 100% na umupo sila, lahat ay present. Alam po ba ninyo, nararamdaman ko yung linggo na yan. Araw ng Biyernes nang lumabas yung desisyon ng Korte Suprema at nakalagay unbank. Ibig sabihin, lahat sila ay present. Ngunit sa linggong yan, sa kauna-unahang pagkakataon, isang buong linggo ay walang pasok ang gobyerno sapagkat baha ang Maynila. Yan po ay first week of February 2025. Kahit tignan po ninyo sa kasaysayan yan, history, paano nagkaroon ng unbank? Napakasipag naman ng Supreme Court ito. Masyadong importante siguro yung issue. Alam po ba ninyo yung issue? Pagsasawalang visa ng impeachment proceedings sa Senado. Kaya pala dinelay ng mga senador upang makatulong ang Korte Suprema sa kanilang pagnanais na wag nang ituloy ang impeachment ni Sara. Kaya kung nga nagawa nila ng first impeachment, gagawin muli nila ngayon yan dito sa sunod na impeachment. Hinintay talaga yung February 6 sapagkat tinandaan mabuti ng Kongreso na dapat huwag sila mahulog sa patibong ng one-year ban. Na sa loob ng isang taon, dapat isang impeachment complaint lamang ang kanilang papalusutin. Ngayon, ano pong hinihintay ng kawal ng demokrasya? Hinihintay ko kung ano pang gimmick, kung ano ang gagawin pa ng mga Sara Camp, mga kaibigan. Hindi ako naniniwalang isusugal nila sa Senado lamang yan pong kapalaran ng kanilang huling pag-asa na mabalik ang mga Duterte sa pwesto sa pamamagitan ni Sara Duterte. Hindi bali na po yung plano nilang pagkatapos ni Sara si Baste. Hindi bali na po yan. Hindi matutuloy yan kasi ito si Baste nagsiself-destruct. Ibig po sabihin, siyang sumisira ng kanyang sarili. Akala ninyo, kabobo, katatapos lamang kanyang hamon-hamon kay Duterte, tapos lamang yung paghamon ko rin sa kanya. Abay, nagsalita na naman siyang hinahamon niya si Madriaga ng suntukan at pagkatapos tumawag ng malaking meeting, mahal na meeting, mga leaders dyan sa Bangko Filipino, Club Filipino, kasama si Mike Defensor at siyempre yung Marcoleta mag-amang Marcobeta na parang kambal na Arinola, mga kaibigan, pinagbiyak na Arinola, Marcoleta Rodante, Marcoleta Paulo. Abay,
Hindi na po tayo nagtataka ng gagawa sila ng milagro para wag ma-impeach si Sara Duterte. At tayo naman, ako naman, magbuo-buo po ako ng volunteers ng kawalan demokrasya upang bantayan mabuti pagdating sa Senado ng usapin ng impeachment, babantayan po natin yan. At lahat ng mga magtatangkang yan ay sabotahin, abay atin pong lalabanan yan, harapan. At pag yan ay pinangunahan ni Marcoleta, ang pangako ko po sa inyo, sasabunutan ko si Marcoleta at aking ibabandera ang kanyang piluka dito po sa aking programa. Yan po ang aking pong panata. At yan po yung gagawin ko. Baka magdoble yung mag-amang may piluka na yan. Kaliwat kanan ko po yan, igaganyan ko rito. At hindi ko po bibilin para kinabukasan alam ninyo na hindi magpapakita yung mag-amang Marcoleta sapagkat nag-order pa sila ng bagong piluka. Mga kaibigan, tayo po ay nananalig na this time around, kayo po isusuporta dito po sa aking panukala na ito. Magsama-sama po tayo. Pakalatin po ninyo itong ating pong programa upang sa ganon, sa tuwing magkakaroon po tayo ng mga broadcast, abay titignan ng nanonood, meron pala itong 500,000 na subscribers. And totoo niya, wala pa po sapagkat 123,500 pa lamang. 123,000 subscriber pa lamang po tayo. Unless kayo na mga nanonood sa akin ngayon ay magkakampanya ng isa o dalawang mahikayat ninyo mag-subscribe para sa ganun. Dumami po ang ating following dito po sa programa natin. Lalabanan natin ang fake news, lalabanan natin ang masamang kultura na pinairal ng mga Duterte at mga Marcoleta, at ito'y babaguhin po natin. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Muli, China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonell, kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.